Paano kung sasabihin ko sa inyong lahat na may katotohanan ang libro na Darkhold at ito yung madalas na i-mention sa mga TV series katulad ng sa Marvel, in particular sa Doctor Strange at Agents of S.H.I.E.L.D. Kung halimbawa fanatic ka ng mga ito, sigurado alam nyo na ang tinutukoy ko. Isa nga po pala akong seaman at tawagin nyo na lamang po ako bilang trisero opisyal. Bagamat meron akong ranggo sa barko ay hindi naman ako masaya sa buhay ko bilang isang seaman. Kumbaga hindi fulfilling ang buhay dahil hindi ko naman gusto itong tinahak kong landas at isa pa, sa kasalukuyan ay hirap akong maghanap ng agency na mapapasukan. Bukod sa ayaw ko na po ang pagsisiman ay pahirapan pa ang pag-a-apply sa trabaho. Napapaisip ako minsan kung paano ko ba literal na mababago o makapagsisimulang muli. Yun bang tipong restart talaga sa buhay? Sinubukan ko tuloy na magsaliksik tungkol dito at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa research na ito sapagkat napunta tuloy ako sa paksa na nauukol sa reincarnation. Sa usaping ito talaga naman ay literal na magpapalit ka ng katauhan. Pero hindi gaanong epektibo sapagkat paano na lang kung hindi ka nais-nais ang lilipatan mong katawang lupa. Ang isa pa, ayaw ko naman na bumalik ng literal sa pagkabata. Ang nais ko ay yung makakalipat ka ng katawang lupa pero yung tipong nasa 20s or 30s na. Sa pagsasaliksik ko nga, Sir Red, natagpuan ko ang patungkol sa Darkhold. Sa katunayan ay marami itong katawagan. Depende na lamang sa kung sino ang gumagamit at isa pa, ito ay nilikha ng isang individual. Sa Darkhold ay maibibigay nito ang anumang naisin mo. Tama, kahit sino ay maaaring mag-possess nito. Depende na lang sa tindi ng kagustuhan mong magkaroon ng katulad o ganitong klaseng libro. Ang ipinangalan ko pala sa libro na ito ay Book of Secrets and Arts of the Sea. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanda ng aklat na blanko ang pahina at punan ito ng mga kaalaman. Depende kung ano ang iyong propesyon. Doktor, engineer, abogado, kahit na ano, basta't punan mo ito ng kaalaman na patungkol sa propesyon mo. Sa akin, dahil isa akong marine transportation graduate, ay pinunan ko ito ng patungkol sa navigation, seamanship at kung ano-ano pang patungkol sa pagsisiman. Ang kondisyon lang nito ay kailangan yung mga kaalaman na isinulat mo dito sa libro ay hindi mo ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung hindi, mababawasan kasi o mawawala ang bisa ng libro na nilikha mo. Kung ako ang tatanungin, okay lang sa akin ito. Tutal, ayaw ko naman na talaga tong propesyon ko. Isa pa, sa dulo ng libro ay huwag mong kakalimutang gumuhit ng ganitong klaseng simbolo at sulatan ng ganitong ritual spell. Tulad ng inyong nakikita sa larawan. Ang pinaka-importante sa lahat, lagi mo itong dadalhin kahit saan ka magpunta. So dito tayo sa kwento ko ngayon. Kwento naming dalawa ng kaibigan ko na tawagin na lang natin sa pangalang Marky. Isa siyang line cook sa isang restaurant. Wala na nga po siyang pamilyang kasama o kumbaga mag-isa na lamang talaga niyang tinataguyod ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa kabila nito, ayos naman ang kanyang buhay. Actually ay masaya nga siya sa ginagawa niya at may maganda pang syota. Hindi katulad ko.
Alam mo yung ganyang klase kasi ng buhay ang gusto ko, Sir Red. Yung katulad kay Marky. Isang araw ay humingi siya ng pabor sa akin. Gusto niyang sunduin ko siya sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant na nasa SM. Paliwanag niya, hiniram kasi nung araw na iyon ang kanyang ginagamit na motor ng kapatid niya at nahihirapan din siya kasing mag-commute. At dahil wala naman akong ginagawa sa amin ay pumayag ako. Naisip ko rin naman na kawawa kasi ang kaibigan ko sapagkat pahirapan nga naman ang uwian dito sa amin at total magkapit-bahay naman kami. Dumating na ako sa lokasyon niya at agad na siyang umangkas sa motor at nung pauwi na kami, nasangkot kami sa isang aksidente. Nabangga ang motor ko sa isang concrete barrier. Parehas kaming tumilapon sa daan. Dumating ang mga otoridad at sinugod kami sa pinakamalapit na ospital. Himalang nakaligtas si Marky. Samantalang ako, dead on arrival. Agad itong nabalitaan ng mama at ate ko. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Ngawang-ngawa sa pag-iyak ang mama ko. Pabulong na lang na napasabi si Marky ng, "Huwag kang mag-alala, ma. Ayos lang talaga ako." Akala siguro ng lahat ay aksidente ang nangyari. Ang hindi nila alam, sinadya ko talagang ibangga ang motor sa concrete barrier na yun. Oo, sa ganoong paraan, napatay ko ang kaibigan ko. Ang mahalaga lamang ngayon, Sir Red, at least nakapagpalit na ako ng katawang lupa. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Kathy. Hindi ko po malilimutan ang nangyaring kabawalaghang ito sa aking kapatid. Natatandaan ko na kabilin-bilinan ng aming lolo at lola, lalong-lalo na sa aking ina, na wag daw kaming pagagalain o papuntahin sa kahit nasaan kapag Semana Santa. Lalo na kapag Huwebes Santo o yung Biyernes Santo na. Dapat daw ay nasa bahay lamang kami at kung ano ang pwede naming gawin katulad na lamang ng makakatulong sa aming mga magulang ay siyang dapat naming gawin. Kung hindi man, manood lamang kami ng tungkol sa mga buhay ni Jesus basta't huwag kaming aalis sa bahay. Subalit nitong nakaraang Semana Santa, walang nakakaalam sa aming lahat, lalong-lalo na ng aking ina, na meron palang nabuong plano o paggagala ang aking bunsong kapatid dahil nayakag siya ng kanyang mga kaibigan. In short, tumakas siya sa bahay. Paladesisyon at hindi nagpaalam. Nag-hiking ang aking kapatid at ang kanyang mga kausap na kaibigan bilang ito ang kanilang napagkasunduan. As in wala kaming kaalam-alam si Red, kaya kahit gustuhin man namin na puntahan kung saan naroroon at umakyat ng bundok ang aking kapatid ay wala kaming magagawa kundi hintayin na lamang siyang makabalik. Iniwan din kasi niya ang kanyang cellphone. Biyernes Santo iyon nang maganap lahat. So sabi ay nakaakyat na silang magkakaibigan sa medyo summit na ngang bahagi ng bundok. Maingay ang aking kapatid at panay pa nga daw ang video gamit ang kamera ng kanyang kaibigan. Dapit hapon na nga nang sila ay tuluyang makababa ng nasabing bundok. Pagdating sa bahay ng aking kapatid, sandamakmak na sermon ang tumambad sa kanya.
Hindi na nga mapigil ang aking ina dahil talagang galit na galit ito. Ngunit dahil sa pagod, agad naman din siyang nakapagpahinga sa kanyang kwarto at tila baga hindi na nga niya napansin ang pagsisermon na iyon ng aking ina. Kinabukasan nun, Sabado de Gloria. Nakahain na ang almusal, ngunit nagtataka kami dahil hindi pa rin po bumababa ang aking kapatid. Siyempre, hindi niya yun ugali. Kung kaya't inutusan ako ng aking ina na tawagin o ibangon na siya sa kanyang kwarto at agad ko naman itong sinunod. Pumunta ako sa kwarto at kinatok ang pinto. Pero kataka-taka, walang tugon ng aking kapatid. Kinapa ko yung doorknob. Sinubukan kong ikutin at sakto hindi ito nakalak. Binuksan ko ang pinto upang personal na siyang gisingin, ngunit pagkahipo ko sa katawan niya, para akong napaso. Sobrang init kasi ng katawan niya. Ang taas ng kanyang lagnat kaya agad bumaba ako at tinawag ang aking ina. Nabigyan pa nga ng gamot ang aking kapatid. Napunasan pa nga ang kanyang katawan ng basang towel at nang dumating ang aking lolo, agad ay nagtungo ito sa kwarto ng aking bunsong kapatid. Wala nga pong ilang segundo, bigla na lang kaming nagulat sa sinabi ni lolo. Hindi na ito yung kapatid mo. Hindi na ito yung anak mo. Ibang kaluluwa na ang nasa loob ng katawan niya. Tay, ano pong sinasabi ninyo? Tanong naman ng aking ina. Hindi na siya ang aking apo. Ibang kaluluwa na ang sumama sa kanya bago pa man sila makaalis ng bundok. Bigla ay napaisip ako. Ang nakapagtataka dito, Sir Red, ay hindi naman alam ni lolo kung saan nagtungo ang aking kapatid. Kami lang ng aking ina ang nakakaalam dahil ayaw na namin din talagang ipaalam sa kanila dahil tiyak masesermonan din ang aking kapatid, lalong-lalo na si mama. Hanggang sa naisipan kong kontakin ang kaibigan niya na kasama niyang nag-hiking sa bundok na iyon. Sabi nung kaibigan niya, masaya naman daw sila nung umakyat sa bundok na iyon. Pinakita pa nga po sa akin sa pamamagitan ng messenger yung video na kinunan mismo ng kapatid ko at nakita ko nga talaga kung gaano sila kasaya, kaya paanong sinasabi ng aking lolo na hindi na ito ang kapatid ko. Tulad nga ng aking unang na-mention kanina, maingay ang kapatid ko, ang lalakas ng tawa nila. Pero nang makailang ulit ko nang pinapanood ang videong kuha ng kapatid ko, kitang-kita ko talaga mula sa likuran nila na naroroon ang mga animoy, anino o kaluluwang ligaw na kulay itim. Sa mga sumunod na kuha niya, dito ko na napansin na pinaliligiran na siya ng mga itim na figurang iyon. Agad ay ipinanood ko ito sa aking lolo at sabi niya isa daw sa mga kaluluwang iyon ang nasa katawan na ng aking kapatid. Maaaring nabulabog nga ang mga iyon dahil sa ingay na ginawa niya. Nang mga oras na iyon, hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya, pero mas lamang sa akin ang labis na hilakbot. So sino ang kasama na namin sa bahay? Kung hindi pala ito ang aking bunsong kapatid, so ano ang susunod na pwedeng mangyari? Nang mga oras na iyon, tanging dasal ang aking iniusal. Naiwan din mag-isa ang aking kapatid sa kanyang kwarto dahil bumaba muna kaming lahat dahil halos lahat kami sa bahay ay naguguluhan sa tunay na nangyayari. Dumating na rin sa punto na si Lola ay nagpatawag na rin ng albularyo
At ito nga ang tumulong sa aking bunsong kapatid. Nagtungo kami muli sa kwarto kasama na ang naturang albularyo. Ngunit ang mas ikinabigla naming lahat ay yung makitang hindi na humihinga ang aking kapatid. Nagkukulay talong na ang kanyang mga balat at wala na talaga itong buhay. Nag-iyakan kaming lahat dahil sa pangyayaring iyon at sa isang iglap nawala siya ng ganun-ganun. Nagsalita ang albularyo. Dito na napukaw ang aming atensyon. Bakit niyo iniiyakan yan? Isa lamang yang kahoy. Hindi ito ang mahal ninyo sa buhay. Lalong gumulo ang lahat dahil sa revelasyon na iyon ng albularyo. Siyempre napatanong kami kung ano yung tungkol sa sinasabi niya. Ang lolo ko naman ay patango-tango na nagpapahiwatig na sang-ayon siya sa sinasabi ng albularyong iyon. Since sa katunayan, tulad ng nabanggit, siya ang unang nagsabi nito sa amin. Dugtong pa ng albularyo. Malinaw ang aking sinabi. Huwag niyong iiyakan ang isang kahoy dahil hindi yan ang katawang tao ng iyong apo, ng anak mo, ng kapatid mo. At inisa-isa kaming tinignan ng albularyong iyon. Mababaka sa mukha namin ang confusion sa sinasabi niyang ito. Hanggang si lolo na rin ang nagsalita. Di ba't sinasabi ko na sa inyo? Simula na makabalik siya dito sa bahay. Hindi na siya ang apo ko. Isa na lamang siyang kahoy. Hindi niyo maiintindihan. Hindi ninyo makikita dahil wala kayong kakayanan katulad ng sa amin ni Totoy. Pero totoo ang aking sinasabi. Mariing wika at pailing-iling na si lolo. Si Totoy na binabanggit niya ay walang iba kundi ang albularyo. Nagalit ang aking ina sa albularyo. Hindi siya naniniwala dito kaya pinaalis niya na ito. Naunawaan ito ng albularyo. Masakit naman talaga ang nangyari. Kaya imbes na makipagdebate, umalis na lamang ito kasama ni lolo. Nang maiburol na ang aking kapatid, saktong 3 araw, meron na namang isang albularyo ang nagtungo sa bahay upang makiramay. Itong albularyong ito naman, Sir Red, ay kaibigan ng aking lola. Hindi din niya sinasabi ng literal at lantaran na isa siyang albularyo. Sinamahan ito ni na lolo at lola na sumilip sa kabaong ng aking kapatid. Nang makita nito ang kabaong, bigla na lamang daw itong nahilo kung kaya't inalalayan siya ni lolo. Ibinalik siya sa kanyang kinauupuan kanina. Nang tanungin ni lola kung ayos lamang ba siya, walang ano-ano at dire-diretso nitong sinabing, "Bakit niyo pinaglalamayan ang isang kahoy? Binigyan pa ninyo ng maayos na burol." Nagkatinginan ang lahat sa lamay ng kapatid ko. Si lolo ko rin muli nagpahiwatig ng pagkadismaya. Doon na ako nagsimulang maniwala. 3 na ang nagsabi ng tungkol dito. Sadyang mahirap ipaliwanag ang pangyayaring iyon, ngunit paano naman din ito masasabi ng ikalawang albularyo na saka na lang nagpakilala sa amin na albularyo siya nung oras na mamamaalam na siya sa amin. Nung oras na umalis na siya sa lamay dahil hindi niya na mapigilan ang bugso ng kanyang damdamin sa nakikitang pinaglalamayang kahoy. Kahit yung unang albularyong tumingin sa aking kapatid
ito rin ang sinabi. Si Lolo rin na nung una ay ikinagalit ko pa dahil kung bakit niya babanggitin ito sa amin imbes na tulungan kami. Nailibing na rin ang aking kapatid. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung magsisilbing tuldok na nga ba ang mga sinasabing iyon ng mga matatanda. Pero isa ang tiyak. Kung ano man ang ikinamatay ng aking kapatid, kung gaano man katotoo ang sinasabing kahoy na lang siya nang nagbalik sapagkat inangkin na siya ng tuluyan ng kaluluwa na nasa bundok, magsilbi ng aral ang lahat ng ito sa bawat miyembro ng pamilya. Walang mawawala pero dapat sumunod. Tuwing sasapit ang mahal na araw, iwasan ang magpunta sa hindi pamilyar na lugar. Kaya kung tutuusin din Sir Red, nandito pa rin ang sakit kahit ilang taon na ang nakalilipas. Kung pwede nga lang burahin sa mga kalendaryo ang kada taon na Semana Santa ay gagawin ko. Kaya imbes na tungkol kay Kristo ang tingin ko sa Semana Santa, tuluyan na itong nagbago sa pananaw ko. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Gio. Isa sa mga masusugid ninyong tigapakinig simula pa noong 2021 kung hindi po ako nagkakamali. Isa po akong lucid dreamer. Ito yung mga taong may kakayahang kontrolin o baguhin ang takbo ng bawat senaryo sa panaginip. May isang pagkakataon na nagkaroon ng patayan sa kwartong kinaroroonan ko sa panaginip, kaya't dali-dali daw akong tumakbo papunta sa kadiliman para makatakas. Pagsapit ko sa gawing dulo, may nakita akong tulay, kaya't mabilis akong tumakbo roon. Subalit makalipas ang 2 minuto, bigla akong napahinto at naisip kung bakit ko tinatahak ang landas na iyon. Lalo na't hindi ko naman sigurado kung ano ang nasa bandang dulo. Madilim talaga, Sir Red. Wala kang makikita kundi kadiliman. Sa puntong iyon, nagawa kong kontrolin ng sarili ko. Tumakbo ako pabalik at tuluyang nagising. Isa pa sa nais kong ikwento, sa loob ng maraming gabi, naranasan ko na ang kung tawagin ay false awakening loop. Isa itong kakaiba na estado kung saan nagigising ako sa panaginip ngunit nananatili pa rin ako sa loob ng panaginip. Noong una, Sir Red, ay nagagawa ko pang kontrolin ang takbo nito, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nawawala ang aking kakayahan na mamuno sa aking sariling mundo at diwa. Hanggang sa isang gabi, naranasan ko ang isa sa mga pinaka nakakahilakbot na bangungot sa tanang buhay ko. Sa aking panaginip, natagpuan ko ang aking sarili sa isang silid kung saan may 3 lalaking nasa harapan ko. 2 host at isang ini-interview. Ang usapan nila ay malabo, ngunit ang naaalala ko lamang ay may kinalaman daw ito sa isang napakasamang espiritu. Habang patuloy lamang sila sa pag-uusap, nagsimula akong makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Nagdesisyon tuloy ako na lumapit sa isang pinto upang makalabas. Sa sandaling inilagay ko na ang kamay ko sa pinto, biglang nagsalita ang ini-interview. Hindi ko na unawaan ang kanyang sinabi, ngunit kasabay nito, isang malakas na kalabog ang gumimbal sa akin. Biglang nagbago ang atmosfera ng paligid. Mas naging madilim, mas naging malamig,
at mas nakakatakot. Dito ko na narinig ang isang matinis na boses na kumakanta ng ili-ili. At alam ko na alam na ng inyong mga tigapakinig ang binabanggit kong kanta. Ang tunog ay napakalakas at bumabalot sa buong silid na tila nagpaparamdam ng isang presensya na hindi ko kayang maipaliwanag. Kasabay ng ingay, may narinig akong mabibigat na hakbang na papalapit sa akin. Nang aking tiningnan, isang itim na anino ang unti-unting lumilitaw sa aking paningin. Bagamat hindi ko naaaninagan ang kabuuan niya, malinaw kong nakikita ang paa nito. Tanda na totoong papalapit na ito sa akin. Sa puntong iyon ay ramdam ko ang matinding takot na bumalot na sa aking buong sistema. Gusto ko nang tumakbo at sumigaw, pero kahit anong paraan ang ginagawa ko para makatakas, hindi ko maigalaw ang kahit isang bahagi ng aking katawan. Ako ay tuluyang nanginig sa hilakbot. Nakamulat, ngunit walang kakayahang kumilos. Sa panaginip ko, tila may hawak daw akong isang libro. Ngunit hindi ko maalala kung ano ito at kung bakit ko ito hinahawakan. Habang patuloy akong nagpapakawala ng sigaw sa aking isipan, biglang nasagi ng kamay ko ang paa ng aking asawa at sa isang iglap, bigla akong nagising. Hingal na hingal, pawis na pawis at pakiramdam ko'y para akong maiihi sa sobrang nerbiyos. Muling bumalik ang aking kontrol sa katawan, ngunit ang takot ay hindi agad mawala-wala. Napagtanto kong ang naranasan ko ay hindi lamang pala isang ordinaryong bangungot, kundi isang matinding anyo ng kung tawagin ay false awakening, kasabay ng sleep paralysis. Isa nga itong paalala na kahit gaano ka pa kasanay sa paggalugad ng mundo ng panaginip, may mga pagkakataon na mawawalan ka talaga ng kontrol, at sa mga pagkakataong iyon, ang tanging magagawa mo lamang ay harapin ang sariling takot at pilitin na makabalik muli sa sirkulasyon para magising. Hanggang sa ngayon nga, Sir Red, iniisip ko pa rin ang kahulugan ng panaginip kong iyon. Ewan kung isa nga ba itong babala, isang mensahe mula sa aking subconscious o isa lamang bangungot na dulot ng pagod at stress. Ano't ano paman ang sagot, isa lamang ang sigurado ko. Hindi ko talaga malilimutan ang mga iyon. At sana iyon na ang pinakahuling pagkakataon na mangyari ang lahat ng bagay na iyon.